Okay mga kamads, mga kaibigan, this is one of the DDS vloggers. Si Badoy yata ito or si Celis. Ano bang pangalan nito? Hindi ko kilala yan eh. Pero hindi yung pangalan niya is hindi importante. Kaso yung allegiance niya is very important for today's video. So ang pag-uusapan po natin ay mamaya ka na. Itong tao na to. Itong si Boy Hoodie. Si Michael Maurilio alias Rene. Okay. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Okay, so TLDR nitong tao na to kasi medyo mahaba tong video na to. Napanood ko na naman, so summarize ko na lang sa inyo. So this person is once upon a time umattend ng isa sa mga hearing na chine-chair ni Miss Risa Ontiveros, ni Sen Riz. Okay, si Sen Riz, isang ginawa niya is giniba niya talaga yung mga kasi ano siya ang sa kanya ang kanyang women and children yung chine-chair niya. So ang ginawa niya ay giniba niya yung mga the likes of Kibuloy and yung sila Alice Guo and then yung sino yun yung kulto, hindi si Kibuloy, yung isa pa. So eto yung isa doon sa nag-witness doon. Eto si alias Rene. Now, si alias Rene noon, during that time, nakatakip yung muka, may shades and all of that. Ngayon naman, lumantad siya ng nakaharapang muka at sinasabi niya na nabayaran daw siya ng 1 million pesos para magsinungaling doon sa hearing na yon. Okay? So, is that true or not? Well, i-analyze natin kasi I think there is a definitive answer dito. So pero kung naniniwala ka naman dito kay alias Rene, bahala ka sa buhay mo. Pakinggan muna natin yung propaganda ngayon nitong si lalaki na to. Okay, si Celis ba to or si Badoy? Hindi ko kasi kasi sila sa akin interchangeable na yung mga pangalan eh. Ito, pakinggan natin. Attack daw si Risa Ontiveros dahil galit na galit siya at nanggagalaiti kung ano po ang kanyang gagawing reaksyon sa... Actually, yung reaction dyan ni Risa Ontiveros is just to file a case. Kasi nga, miski public figure kasi siya, hindi mo pa rin siya pwedeng siraan. May limitations pa rin yung pwede mong i-criticize sa kanya. Her public, yung ginagawa niya sa public, her public functions as a senator, pwede mong i-criticize yun. Criticize that all you want. Oh. Diba? O yung mga controversies niya, criticize that all you want. Pero kapag siniraan mo siya, halimbawa doon nga sa sinabi mo na yung binayaran niya yung mga witnesses and you cannot substantiate that, yari ka. Madedemanda ka. So yun, ang galaw dito ni Risa Ontiveros is to sue yung alias Rene na yun. Kasi ano yan dumating yan sa opisina niya na may hawak na sinumpa ang salaysay niya and then that's it. Binasa niya lang yon, kinross siya doon and that's it. Okay. Yun yung point POV ni Risa Ontiveros dito. Pero itong mga to sinasabi nila na binayaran daw yun ni Risa Ontiveros. Tuloy natin. Pagkakalantad at pagkakabulgar sa kanya dito sa paglalantad ng kanyang binayaran at kanilang ginamit sa maniobra na tanim witness doon sa pag-atake nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay, so sabi ng ganon, mga tanim witnesses daw to. Okay, so ganito kasi yung proseso ng pagkakaso sa isang tao. Okay, so kunyari ako yung complainant, which I have been the past few months. Okay, pag ako ay naging complainant, dadaling ko yung complaint ko sa piskalya. Okay, in this case, sa DOJ nila final yung mga case or DOJ ang nag-assist sa kanila about dun sa case ni Kibuloy. Okay, so isa dun sa mga, pwede ka kasing kumuha ng any number of witnesses na gusto mo and of course yung ebidensya dun sa allegations mo. So magfa-file ka ng complaint affidavit na tinatawag. So attached in the complaint affidavit is yung testimony nitong si alias Rene. He is one of the many people na nag-complain kay Kibuloy. Isa lang hindi lang siya yung nag-complaint doon. Marami pa yon, okay? So kailangan yung i-substantiate niyang sila sino ba yan? Si Celis ba yan o si Badoy? Basta yung lalaki na yan na lahat ng kinuhang witness is sinagsinungaling. Dapat ganun yung magiging itsura niyan para masabi mo talaga na merong anomalya doon sa final na complaint. And hindi lang yun, meron pa ring evidence na tinatawag. Hindi lang doon sa testimony nung
sa testimony nung mga tao na nandoon. Meron sigurong physical evidence na pinakita, 'di ba? So, point here is that yung mga yon is titignan ng prosecutor yon. Titignan ng prosecutor yon, tapos titimbangin nila kung yung nagsasabi ba to ng totoo. Is there reason to believe na etong mga tao na to is dapat kasuhan? Okay, in this case si Kibuloy. There is. Kasi nga nasa kulungan na si Kibuloy ngayon. So, ibig sabihin, yung pagbaliktad ng alias na rin na yan, moot and academic na yan. Teka, bakit napunta sa'yo, tsaka sa'yo? Nagpapanik. Moot and academic na yan, di ba, Lods? Teka lang, nawala yung ano ko. Ayan. Moot and academic na yan. Kumbaga, kung may papatunayan pa kayo, hindi na dito sa social media. Kasi sa social media, ang panalo lang dyan, content creator. Ako at saka ikaw kasi kumukontent ka din naman di ba? So, bayad tayo rito sa pagko-content, di ba? Point there is that, kung gusto nyong i-debunk or gusto nyong ipahiya si Risa Hontiveros, dalhin nyo sa korte. Mga tanga, di ba? Ganun lang yun. Bobo sobra talaga. Duterte and even po pati kay Vice President doon sa pag-atake nila kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, galing lang sa isang tao yung testimonya niya yan. Diba? Dalhin niyo sa korte. Nasa korte na dito pa kayong umangas-ngas. Ngayon, I would think na dapat may subjudice ito Kasi, kung isa siya sa mga witnesses, tas bumaliktad siya, dapat mag-i-file niya sa korte yung pagbaliktad niya. 'Di ba? Ganun dapat yung proseso nun kasi nga wala na to sa social media. Ang tagal nang nakakulong ni Kibuloy doon, boy. Tuloy. And even po pati kay Vice President Sara Duterte, advisor ni Pangulong Duterte, na ganun nga pong pattern nila Hontiveros. Yung maniobra na magtanim witness, magbayad ng witness para mga peke. Itas isa lang yung ipe-present nila, no? Again, once kung yan ay witness doon sa kaso, edi pasabihin nyo, binabaliktad niya na yung salaysay niya. And with the many witnesses na nag-file ng complaint against kay Kibuloy. At this point in time, hindi na yan witnesses versus Kibuloy. It's the people of the Philippines na yan. They have more than substantial amount of evidence to at least put him into jail, okay? Or to at least have a trial in the name of justice. Okay, tama na. Tapos na, finish na yan. Wala na kayong magagawa. Iiyak nyo na lang lahat sa langit yan. What I can see here is that this is a demolition job kay Risa Hontiveros. Why are you bothered kay Risa Hontiveros? Risa Hontiveros has what? 7% sa pagka-presidente. 'Di ba? Sa vice president medyo mataas ng konti, pero ano pa rin, kulang pa 'yon, 'di ba? Well, marami pa kasi pwedeng mangyari. Siyempre, kailangan gibain nila yung isa sa mga pinakamalakas nilang detractors, which is si Risa Hontiveros. Tuloy natin. Upang magkaroon po ng investigasyon, masustain po ang mga teorya na kanilang ginagamit para magwasak ng halimbawa si Pangulong si dapat ang dumidebunk ngayon yung mga abogado na ni Kibuloy, di ba? Ngayon, tinatangent nila kay Duterte, pakinggan natin. Duterte, si Vice President Sara Duterte, at pati po dito sa KOGC at kina Pastor Kibuloy. Ganon din po ang kanya naging pattern kasama yung BFF niya, si Ronald Opao Llamas, Sino yun? Nagkaroon po ng revelation habang nag-i-interpellate at ginigisa ni late Senator Miriam, Defense of the late Senator Miriam. Malayo na yan. Kumbaga, hindi na yan covered doon sa case. Nag-tangent na lang siya para magmukhang matalino. Skip na natin. Ito po ang political influence and kadalasan po, may epekto po dyan ang mga impeachment case yun Bakit? Paano napunta tayo kay Risa Hontiveros tas yung impeachment case ni Corona? Well, siguro may point siya doon na ayoko nang alalahanin pa. Kasi yung first few minutes nito, gets na natin na this is just merely a demolition job ng mga DDS vloggers using yung pagbaliktad kuno nitong alias Rene na to. Pero in reality kasi, they are just trying to change public opinion already about dito. They are trying to demonize itong si Risa Hontiveros. Risa Hontiveros just did her job. 'Di ba? Sa lahat naman ng
ng senador, yan lang yung may sense, yan lang yung may kwenta na talagang yung paninindigan niya is solid talaga. And ngayon, she is one of the proponent na ituloy itong impeachment trial na to. Sige, ano bang pangalan to? Celis o Badoy? I don't know this person's name. Pero kung gusto niyang magkaroon ng isang healthy conversation sa akin, healthy argumentation, I'm all for it. Okay? So, yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lod.